the new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. This is Riuel Pindoy. And this is Hannah Trasveses, and you're watching The 1% Movement on TNC. Small steps, Big impact. Welcome to the 1% Movement Show. wherein consistent, incremental improvements can lead to significant transformations over time. And so in today's episode, we will be talking about self-limiting beliefs. No? So, bago mo ng lahat, so how would you recognize na meron ka nitong self-limiting belief? Siguro if you are aiming for something, let's say for example, meron kang goals or dreams na gusto mong ma-achieve in life. Pero, once na nag-sink in siya, biglang mapapasabi ka na lang na, Bakit di ko to kaya? yes, baka hindi naman siya achievable, baka hindi naman siya talaga, so, wag na lang. Wag na lang. Ayan. So, lalo na sa mga katulad natin, katulad natin na nag-strive to perform, to excel in our career, in our industry, and lalo na ngayon dahil very fast-paced ang mundo. Yes. So, baka mamaya isa ka rin sa mga nakakapag-sabi sa sarili mo na baka hindi ko to kaya. Yeah. And so, sample, no? So, how would we identify na nag-self-limiting belief na tayo or nag-self-talk limiting belief tayo? Sige. Number 1. So, our number 1, guys, is to how to identify the self-limiting beliefs is once you are doing the negative self-talk. Yeah. So, number 1 is negative self-talk. So, paano may malalaman? So, if you found yourself, gaya nga ng example natin kanina, meron kang dream na gustong i-achieve, pero pinangungunahan mo na siya na maybe I'm not good enough, or I can't, ganyan, or I'll never achieve that. Ito yung mga usually na dialogues or madalas sabihin talaga ng isang individual when they start doing the negative self-talk talaga. Yeah. So, isa yung mga, ito medyo may pagka-sad boy. Yeah. Medyo may pagka-sad boy ka kapag na-feel mo ng, ano na yan, signal na yun na negative self-talk ka na. No? So, yan yung first na, which is negative self-talk. Number 2, which is? Fear of failure. Yeah. So, fear of failure, rather than you moving, diba, ina-avoid mo na lang gumalaw. Kasi baka may walpak lang naman, diba? So, kahit nakahain na yung opportunity sa harap mo, hindi mo na lang siya gagawin. Kasi baka mamaya, may masabi yung ibang tao, baka mamaya, di ko rin naman to magawa, sayang na naman to, huwag na lang akong gumalaw. So, that's number 2, which is fear of failure. And our number 3 is comparing yourself to others. Yeah. So, buti pa si kapitbahay may Shanghai. Kailangan na ngayon, papasko, di ba? Buti pa sila, may spaghetti, may Shanghai, ano pa, ayan. Dito kasi nagsa-start din yung magkaroon ka ng self-doubt. Kasi, I'm sure alam mo naman yung strengths mo or capabilities mo, pero the moment that you start to compare yourself to another person, iba naman yung pinagdaanan niya. Yeah. Biglang nare-recognize mo na, ay, wag na lang pala. Buti pa si Engineer Hana, ganito. Buti pa siya, may ganyan. So, ngayon, i-address natin yan, no? So ulit na to, no? So, first is yung negative self-talk. Next is the fear of failure. And last is the comparing yourself to others. If you find some other signals, no,
i-comment nyo din para at least magkaroon din kami ng idea. Kasi ito yung naisip namin na ways para Siguro, malaman, no? ayan, may add lang din ako kung Sige. bakit magandang ma-address natin now itong, ano na pala to, limiting beliefs ko na pala to. Especially ngayon, we only have less than 2 months na, diba? Na-achieve mo na ba yung goal mo? Before matapos yung taon. So, most of the time, yung iba, iniisip agad na, Hindi wag na na lang. lang. Diba? Next year na lang. Next year na lang, babawi na lang ako next year. Pero guys, we have so much more to do in those span bago matapos yung taon. Kasi yun yung parang nagiging mindset natin na parang kulang na yung oras ko, hindi na enough. Wag na lang, ganyan. So, that practice, ano na yan? Negative self-talk na yan. And it's pretty much normal to everybody. Kasi diba, palagi tayong madalas natin sinasabi na positive mindset lang, ganyan, puro tayo positive affirmations. Pero dadating ka talaga sa point na you would talagang dadating tong mga limiting beliefs na to. And hindi siya external factor, guys. It's more on internal siya. Ayan. Internal. Ayan. Yeah. So, at least aware na tayo sa mga beliefs na baka, eto na nga, inaatake ka na pala. Inaatake ka na pala ng self-limiting belief mo. So, let's move naman to strategies. Yes. Para matulungan ka na ma-achieve mo pa rin. So, you have, still have 2 months para ma-break mo tong baka mamaya kaya pala di mo na-achieve yung goal mo every year kasi tuwing November, bigla ka na lang palang wag na lang, di pala, malayo pa pala. Yeah. Malapit na pala. And para ma-realize mo rin yung full potential mo. So, baka ito yung makatulong sa'yo. So, don't worry. Dito kami. Dito kami para to help you sa strategies na to. So, first strategy is to challenge your thoughts. So, dito, if you found yourself, diba, or saying to yourself na, di ko kaya, ganyan, or wag na lang, diba? May instance na ba naisip mo, di ko to kaya? Jessa Saragosa. Parang di ko kaya. Diba? So, siguro this would apply in any aspect of your life. So, siguro nga ako ngayon, ang ongoing ko talaga is health. Ayan. So, siguro, may mga limiting beliefs talaga ako na baka di ko naman talaga kaya mag-lose weight or hindi ko talaga kaya maging consistent. Pero, after nun, dun nga sa challenge your thoughts, isipin mo yung mga facts about it. Bakit hindi mo ito kaya? So, ako napapaisip ako na hindi ko kaya mag-lose weight kasi nga hindi ako nagiging consistent. So, bakit ako hindi nagiging consistent? Where does my schedule come in? So, yung mga previous episodes natin, guys, parang ma-apply mo siya in your life para ma-challenge mo yung thoughts. Kasi itong mga self-limiting beliefs na to, kaya mo siyang ma-address at that point na baka lang siya, natatakot ka lang talaga, kaya mo naman pala. Oo. So, baka kulang ka lang ng push kasi if sarili mo lang ang kasama mo palagi, very introvert pala. Yeah. And syempre, yung surround sa'yo na thoughts mo, syempre, yung thoughts mo lang din talaga. Kaya mahirapan ka talagang umahon sa self-limiting belief or self-negative talks mo if mag-isa ka lang. So, you have to challenge your thoughts talaga. Ikaw, dumating na ba sa point? Wala, kaya ko lahat eh. Ay, wow, galing naman. Pahawa naman. Kaya ko lahat. So siguro example na lang sa other aspect. Ayan. Nagkaroon naman ng ganyan na, ngayon na manager na, I'm leading a team of financial advisors. Dumating ako sa point na, kaya ko ba? Kasi ako mismo, kumbaga, sarili ko nga, hirap na eh. Tutulong pa ako, magmamanage ba ako ibang tao? Hindi ko nga mamanage sarili ko. Pero, doon ngayon papasok yung mentors, papasok yung hindi, kaya mo yan, lang yan, nakita nila na pwede. So, just have to challenge the thoughts. Then, kakayanin mo. Basta lang yan. Parang nga yan eh. In example ko dyan is, I have mentored few people na tinanong ko sila sa mga estudyante na, nung estudyante sila, ikaw na lang din. Sa tingin mo, nung college ka, ilang SEM, yun na feel mo na babagsak ka pala?
Madami. Marami. Dami. Ilang subjects yung sa tingin mo babagsak ka pala? Marami. Lahat. Halos Oo. lahat, di ba? Lahat. So, dahil masaya ka namang sinishare yung failures mo sa ilan ang naging bagsak mo nung college? Siguro mga, Ano siguro? hindi ko kung pa ano ba alala, yung check ko yung TOR ko. Pero mga 10 siguro. Ang ba bagsak? Madami. Pero ilan madami. ang subjects mo in total? Ang Marami, dami, di ba? So, sabi oo. mong 10 subjects times 2 times 5 years. sige kadami. So, ibig sabihin, yung ratio or your percentage ng, sabi mo lahat babagsak ka. Pero 10 lang doon yung bumagsak, diba? Yung percentage ng pumasa ka pala, malaki. Compared doon sa iniisip mong lahat babagsak. So, yan yung sample ko sa number 1. Biglang naisip. Ayan, na, na in actual, napagdaanan mo na yan, challenge your thoughts, pero kinaya mo naman. Ayan. It's just that different lang yung circumstances ngayon na so working ka na. Siguro i-add ko lang din, usually dito rin pumapasok yung mga assumptions. Yun nga, sa example mo na maging manager. Ang assumption natin agad na it's not for everybody, mahirap siya, pinila yung mga tao. In my case, formal ka na dapat. Oo, yes. In my case, in losing weight na parang, bakit yung ibang tao kahit kain sila ng kain, hindi naman tumataba. Yung may mga ganung assumptions agad. Pero case-to-case basis kasi yan, guys. Iba yung yung pinagdaanan niya, yung foundation niya, iba yung mga life niya, iba rin yung pagdadaanan mo. Iba yung DNA niya, kaya siya mas mabilis pumayat, mas mataas metabolism. Iba lang talaga kumain si Hannah. Ayan. So, that's our first one is to challenge your thoughts. Again, whatever na dumating sa inyo na self-limiting beliefs, i-challenge nyo na agad. Ayan. Hindi naman awayan, pero punta tayo sa facts. Yeah. So, kaya dun papasok yung data. Kaya kailangan may data ka pa. Exactly. Number 2 is to visualize mo na successful ka with what you're doing. And so, paano to? Sige, kasi ikaw yung nung nag-take ka ng board exam, dahil ikaw yung madalas mag-share ng story about sa boards, nag-self-negative talk ka. Oo. And then, how did you challenge yung thoughts doon? Para pasok natin. Kasi di ba nag-fail na ako sa first attempt ko on the board exam. And then nung pangalawa, talagang meron akong visualization board. Doon ako nag-visualize na pumipirma na ako. May initials na ENGR, tas name ko, tas pirma. Kumbaga pinapractice ko na siya. Ganyan. Parang minamanifest mo na siya talaga na parang you're feeling the after getting that success. Yeah. Yan. So, 'di ba, meron nga tayong isang famous quote, 'di ba? Start with the end in mind. Begin with the end in mind. So, if you know ano yung magiging ending mo, 'di ba? Kasi if hindi mo ma-imagine yung success in the first place, hindi mo siya magagawa, 'di ba? Yeah. So, if hindi mo na i-imagine na magiging manager ka or engineer ka or magiging fit ka, magiging healthy ka, in the first place, if mahirap kang mag-imagine nun, mas mahirap lalo yun in actual. Imagination nga, di ba? Anong isang tagline ng isang commercial? Imagination mo ang limit. Yung alam mo yan? Ano nga ba yun? Biscuit ba? Biscuit. May So, baka naman, guys. So, siguro, add ko rin, sa example mo kanina, na mention mo na yung pagiging manager and you being involved with mentors. Na-visualize mo na yung pagdadaanan mo. You're seeing yourself in their shoes. Yes. Diba? Yes. So, kumbaga, na-excite ka na, ito rin yung papupuntahan ko, ito rin yung mga gagawin ko in the future, ganyan. Kaya, parang you seeing yourself in their shoes, it excites you. Kasi na-visualize mo na yung, not really the end goal, pero yung success. You're visualizing so, in short, the success. parang may idol ka na. Diba? Yes. Then, ang purpose ngayon ng idol, hindi yun, or kahit, siguro iba, crush din Pwede, di ba? Crush ko to kasi nagagawa niya yung mga gusto ko ring gawin. Diba? So, dun ngayon papasok yung binivisualize mo na yun ang purpose ngayon ng mentors, ng idols, na someone you really look up to. Kasi they've done what you want to do na. Kasi, so,
the more you can see them, the more you can see it, diba? Na more na namamanifest mo sila, the more likely na magagawa mo siya. Yes. And Ayan. our third one, and Which is kanina pa sinasabi. yan, seek support. And number Ayan. 3 is to seek support. So, that's what we are saying. Ikaw ba, balik natin, so, nung board exam mo, sinisik support ka ba? May mentor ka ba nun? Sino mentor mo doon? Yung Shout out mo na. professors ko, mga Oo. instructors ko sa review centers talaga. Kasi, yun nga, visualize success. Engineers sila, napasa na nila yun. And who better way to mentor you is someone na na-overcome na yung challenge na yun. Kasi kahit sila, they had their own shares of limiting beliefs sila on their own. Pero looking back, na parang na-overcome naman nila. So that's what we're also doing here. Ngayon, yung mga pinagdadaanan namin before, marami na rin kami mga naging limiting beliefs, especially to, ayan, in life. Hindi, kasi mas mas marami kang wisdom. Yun na lang yung term, guys. Mas marami siyang wisdom, mas marami siyang pinagdaanan na in life. Okay. And, yun, kumbaga, to seek support from us, we were also once in your shoes na naging triple U din, na naging underpaid, undervalued, or uninspired. Isa man sa mga yun. Hindi ko sinasabi lahat. Pero, yun yung ini-import din namin na wisdom na parang don't hesitate to look for someone na maging mentor nyo or even a friend or a coach that can help you navigate these limiting beliefs. Kasi wala naman siyang book diba, na step-by-step guide how to overcome your limiting beliefs. Kasi iba-iba tayo ng situation, guys. Yeah. So, sample natin nun. Parang laro lang din naman to yung babalik to sa isa sa mga signals, diba? Don't compare yourself to others. Na bakit siya kinaya na niya, bakit siya kinaya na nito, ganyan. Kasi kaya nga siya, so baka yung taong yun, siya yung kailangan mong support. Yeah. Kasi nagawa na niya. So, doon ngayon papasok yung, napapasok yung ego mo, if feeling ka ba magpa-mentor sa kanya or all. Pero, doon ngayon papasok, doon yung parang laro, na yung level 1 ka pa lang, gusto mo na ma-achieve yung pang level 100 na galawan. Pero, why not ask for a mentorship with them, diba? So, different lang naman talaga yung scenarios, pero same lang naman yan when it comes to challenges and to self-negative talks. Like, for example, si Hannah, diba? Hindi nakapasa ng first board exam. So, she sought, tama English natin, she sought support sa mentors niya na nakapasa na. Yeah. Pero actually, yung challenges naman ng mentors niya is iba na. Different. Yeah. Kaya ngayon, yung mga mentors niya, most likely, may mentors din. Yeah. Diba? Kaya kung nasaan ka man ngayon, parang kaluluwa lang. Kung saan ka man ngayong status, check mo sino yung pinaka malapit sa status na kailangan mong i-break. Doon ka ngayon lumapit magre-reach ka ng for support. Like for example, I have a friend. Meron akong challenge when it comes to sa contract ng isang ginagawang contract. Pero dahil may kakilala ako, may alam sa ganun, baka naman pwedeng paturo. So, alam ko kasi marami na siyang contracts na nagawa. So, sa kanya na ako magpapatulong ngayon. Pero alam kong may iba pa siyang challenges kasi siya naman nagpapatulong sa akin with another topic naman. So, kumbaga, give and take yun nangyayari. So, ako naman yung parang medyo mentor sa dating na doon. Pero mentor ko siya doon sa kabilang side. So, basta huwag ka lang mahiyang magtanong. Sabi nga, di ba, sa isang gamot. Dami nating brand. And siguro ma-add ko lang na in whatever age or aspect that you are right now, palagi ko rin itong nasi-share na be a mentor that you once needed nung may kailangan ka. So, kumbaga, ngayon na yung nagiging time namin ni Rayuel to mentor other people. Ako, nagme-mentor ako ng mga JT ko. Ganyan. Kumbaga,
kahit nga as young as you are, you can still mentor somebody na mas, mas bata sa'yo. Kahit So, mas matanda nga rin eh. Kasi yeah, depende yun exactly. sa authority mo eh. Depende Yeah. yun sa experience mo eh. Yeah. So, ano lang yan, depende pa rin yan sa ego mo. Yeah, So, if yeah. you could just learn how to give and take, and that the world is not based on age, but based on your experience, edi mas magiging masaya yung buhay. Ayan. So, those are the 3 steps on how we are going to overcome itong self-limiting beliefs natin. Again, first one is to challenge your thoughts. Second strategy is to visualize mo na successful ka na. And third strategy is to seek support. Yan. So, sana, no? So, if meron pa kayong naiisip na, kasi baka, I've been a sad boy. Yun na lang. I've been a sad boy na lahat na lang ng binabato sa aking suggestion, kinokontra ko. I-chat nyo kami. Kontrahin natin yung pagiging sad boy mo. Yung pagiging self-negative talk mo. And let's see. Kasi, baka kailangan mo lang ng change of perspective, kailangan mo lang ng may kausap para lang ma-turn natin yan into a positive one. So, remember na it's important that breaking free sa mga self-limiting beliefs na to is an ongoing process. Pero yun nga, from going back to the whole mantra of the show is to become 1% better, diba? Us overcoming self-limiting beliefs. Di yan agad-agad. Oo. Pero it will have a huge impact dun sa overall process natin. Yeah. Ayan. Kasi from mag-isa ka, tapos biglang naisip mo ngayon na why not challenge self-limiting? Di yan bukas, magaling ka na agad. Ayan. So, and again, it's also pretty normal na ma-encounter mo to. Oo, hanggang ngayon naman, di ba? Even yung mga pinakamagagaling na tao, yung mga tinatawag nating GOAT or greatest of all time, yung mga yan, may mga limiting beliefs pa rin yung mga baka kino-cover up nga lang nila minsan sa yabang or sa sa angas eh. Pero in short, rin talaga yan, takot din sila. Ayan. So again, hope you can follow us on our social media accounts. Again, I'm Engineer Hannah on Facebook, Instagram, and TikTok. I'm Your Life Engineer in Facebook, Instagram, and TikTok. So if you enjoy our episode, so please share nyo naman para mas marami yung views nito, and kita naman masaya kami sa episode na to. Kasi kasi sobrang helpful lalo na sa mga achievers, sa mga gustong maraming marating sa buhay and yet kinakain ng mga self-limiting beliefs nila. So feel free to join our free online community Facebook group, the Life Engineers Community. And also, we have our upcoming outreach program this month, guys. Ayan. So, if you are part of the LEC community, we already shared, announced it there. Yeah. So, we've been doing community outreach na for almost 2 years. Yeah. And this is our 3rd campaign. And third outreach na. Oo nga naman, based sa panahon. Ayan. And this time, our campaign will be for our pets. For our, four-legged animals. Ayan. So, be a life engineer. Fur friends. Be a life engineer and let's save our stray fur friends. So, our next beneficiary for our event right now is Caution Project. So, this is yung shelter nila in Bulacan. And we will be also spreading love din sa mga stray cats and dogs sa Quezon City na within the area. So, show your support by donating any amount, guys, kahit magkano, because proceeds will be used to buy vegetables, mga dried dog food and cat food, and mga cleaning supplies nila. Yeah, so if you're a pet lover, if you're a, natin din? Hello? Ayan. If you're a pet lover, if you're, if alam mo yung feeling,
alam mo yung feeling na nag-aalaga and hindi mo na kayang mag-alaga pa. Let Passion Project do your passion para sa inyo and help us din para makatulong kami doon. Ayan. So again, the details are being flashed on your screen. And yeah, we are also looking for volunteers. Ba interested kayo to join? November 26. November 26. It's a Sunday, so siguro naman wala kayong pasok. Ayan. So let's make it a fulfilling day para sa inyo and for your Christmas, pang Christmas na rin. So message nyo lang kami, guys. And again, thank you to those who already supported on our good cause. Kasi yung unang naging fundraising activity natin for this was Project Mile na nangyari last October month lang. Yeah. Ayan. So, once again, remember guys, you are the engineer of your own life. And be better 1% every day. See you in the next episode. Bye. Bye-bye. Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit. Ang ubo, mabilis lumala. Kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan.